Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan dahil sa pagtamo ng injury ni Luka Doncic at Austin Reeves ay desperado nga ang Lakers na makahanap ng kapalit. Obviously, wala ka nga makukuha na kayang tapatan ng produksyon na kayang ibigay ng number 1 and number 2 option sa opensa ng inyong team, ang high-scoring duo ngayon sa NBA. Subalit at least may makuha man lang sila na konting pamalit dito. Dalawang naiisip ng mga fans ay si Cam Thomas at Lonzo Ball. Si Cam Thomas nga isang player na may kakayahan na gumawa ng mahigit 40 points sa isang game. Isang player ito na talagang may score first mentality. Tipong gagawa ng 40 points, 1 rebound and 1 assist na stats. Habang si Lonzo Ball naman ay isang pass first playmaker at lockdown defender. Ang dalawang to ay parehong ang free agent sa ngayon. Subalit ang mga rumors na ito ay mukhang walang patutunguhan. Dahil oo, pwede nga pumirma ng kontrata as a free agent si Cam Thomas sa Los Angeles Lakers ngayon. Subalit hindi siya pwedeng maglaro sa playoffs dahil winave siya ng Milwaukee Bucks nang nakalipas na ang petsa ng March 1. March 1 nga ang playoff eligibility waiver deadline kaya naman hindi na pwede si Cam Thomas mga kaibigan. Si Lonzo Ball naman ay kung tutusin ay pwede siya sa playoffs maglaro matapos ay waive ng Utah Jazz ang kanyang contract nang i-trade siya ng Cleveland Cavaliers patungo dito noong trade deadline. So technically ay pwede siya sa playoffs. Subalit sa ngayon nga ay halos lahat ng teams ay umiiwas sa kanya dahil sa injury history niya. Ganun pa man sa ngayon nga ay wala naman choice ang Lakers dahil out nga si Luka at Austin Reeves sa tiyak nga na kailangan nila ng extra guards pagdating ng playoffs. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Habang naputol naman ang napakatinding duelo ni Joel Embiid at Victor Wembanyama, first half pa lang nga ay may 20 points sa si Embiid at 17 points naman si Wemby. Ganun pa man nagtamo nga ng injury na rib contusion si Wemby at hindi na ito nakabalik sa game. Subalit nagawa pa din naman ng San Antonio Spurs na makuha ang panalo sa score na 115-102. 19 points, 10 rebounds and 13 assists triple-double si Stephen Castle. 17 points, 5 rebounds and 3 blocks si Wemby in 15 minutes. 17 points din si Dylan Harper. 13 points si De'Aaron Fox at 13 points, 9 rebounds naman si Keldon Johnson. Habang nasayang naman ng 34 points, 12 rebounds and 4 blocks si Joel Embiid. 16 points, 4 rebounds and 4 assists si Paul George. 15 points, 8 assists si Tyrese Maxey at 14 points, 8 rebounds si VJ Edgecombe. Dahil sa panalo na ito ng Spurs ay opisyal na nilang nakamtan ang 60 wins sa regular season for the first time since 2016. Noong January 31 nga ay may record lamang sila na 32 wins and 16 losses. Ngayon ay may record na sila na 60 wins and 19 losses. So may record nga sila na 28 wins and only 3 losses simula sa buwan ng February. So talagang historic din nga ang team na ito ng Spurs. Subalit mababaliwala nga ang lahat ng to kung hindi sila magkakaroon ng mahaba na run sa playoffs. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?